Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu. Ngayon po March 10 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito sa ating daily chart time frame na ang nabuong candlestick po kahapon ay isa pong maliit na bearish candlestick kung saan ay bumangga po siya sa ating resistance line dito sa 40 digits at 36.51 pero nabigo po siyang basagin ito. Ayan, isa po itong rejection na candlestick at base po sa aking analysis ay mukhang patuloy pa rin po ito, magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pagko-consolidate. Ay malama at maliban po rito ay malamang ay baka makakaranas po ulit siya ng isang correction or retracement dito po sa ibabaw ng support line natin dito na 40 digits 2771. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis natin dito kay Shiba Inu ay check po muna natin yung kanilang latest post dito. Ayan, tungkol sa isang mga dito po sa development ng SHIB ecosystem. At ayan, nakikita po natin dito ang aktual na tweet ni Madam Lucy, ang marketing specialist po ng Shiba Inu, kung saan ay siya po ay nanghihikayat na mag-cast daw po tayo ng vote para dito kay Bone para ito ay malista kay Binance. Kasi yung pag nalista po itong si Bone dito kay Binance ay syempre magkakaroon siya ng exposure sa mas maraming mga users at ang impact po nito ay tataas yung kanyang presyo. Yan, si Bone ay ang governance token at ang gas ito po yung nagsisilbing gas na token ng Shibarium. Kaya yan, isa po siya sa mga Shiba Inu ecosystem token. Then balikan na po natin ang ating pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. Ayan, at gaya ng sinabi ko kanina ay magpapatuloy lamang po ang galaw ng market price ni Shiba Inu, ayan, sa pagko-consolidate. Ayan, at posible pa itong makaranas ng correction dito. Ayan, posible po siyang bumagsak. Ayan, pero yung inaabangan po talaga natin dito ay yung breakout dito. Kung magagawa po talaga niyang mabasag ito, ayan, ay saka po siya dito makakapagpatuloy sa kanyang pag-akyat. Pero makikita po natin dito, kapansin-pansin na talagang hirap po siya, nagkakaroon siya ng struggle na basagin ang ating resistance line dito na 40 digits 36.51. Kaya ayan, yan po yung inaabangan natin. Kaya patuloy lamang po tayo sa pagbabantay rito dahil yung pinaka-signal po talaga natin dito ay kung nagkaroon ng breakout dito sa ating 40 digits 36.51 ay dyan po siya magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. Ngayon yung ating Hals Width indicator naman po rito ay ayan, maganda po yung kanyang ipinapakita na signal. Ayan, kulay green po siya at ayan, malusog naman po yung kanyang pangangatawan, kaya nagpapakita po rin po ito na uptrend, nananatiling uptrend direction pa rin po ang ipinapahiwatig nito. Ayan. Kaya maski nakakaranas po siya ng mga corrections or consolidations ay pagkatapos po ng mga yan ay mga short term lamang po yung mga consolidations, corrections na yan kasi uptrend po yung overall na market condition natin dito kay Shiba Inu. Kaya ayan, maski nakakaranas po siya ng mga short term na correction, rejections ay magpapatuloy pa rin naman po siya sa pagkanyang pag-akyat. At yan, dito naman po sa ating QQE mode indicator ay nakikita po kasi natin dito na lumiliit yung kanyang mga sukat. Yan, nagpapakita po kasi ito ng paghina ng mga bullish, yung mga bulls. Humihina po kasi yung kanilang pwersa. Kaya dahil dyan ay hirap po talaga. Ay, nahirapan po talaga si Shiba Inu na basagin ito kasi hindi po sapat yung kanyang bullish na pwersa. Kailangan po talaga na
Ang mangyari rito ay kung pag lumalaki po yung sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito tulad nito, ay dito po natin masasabi na may kakayahan ng basagin or magkaroon ng breakout itong si Shiba Inu dito sa ating resistance line dito sa 40 digits 36.51. Kaya yan po ang aking mga naging basihan dito sa aking analysis dito sa daily chart time frame natin dito kay Shiba Inu, kung saan ay posible po itong makaranas pa ng patuloy na consolidation or malamang ay correction. Ayan, dito sa ibaba. Ayan. Ngayon ay silipin naman po natin yung kanyang weekly chart time frame, kung saan ay yan naman po. Pagdating naman po rito sa ating weekly chart time frame ay ayan, sa tingin ko ay tuluyan na po talaga niyang mababasag ang major resistance line natin dito sa 40 digits 27.75. At maganda po yung ating signal dito. Ayan, lumalaki yung sukat ng ating QQE bars dito sa ating weekly chart time frame. Kaya ayan, punong-puno po siya ng bullish momentum dito sa ating weekly chart time frame. Kaya yung nakikita lamang po natin dito sa ating dito sa ating daily chart time frame ay mga short term lamang po yan. Short term lamang na consolidation at saka short term na mga correction. Pero makakabawi po at makakabawi ito at magpapatuloy po ito sa kanyang pag-akyat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.